Panibagong araw na naman mga tuka. Welcome back. Order nga pala kami kahapon ng mga materialis na gagamitin dito sa gagawin nating kulungan ng mga biik. Dahil sa lambot ng daanan, dahil sa patuloy na pagulan itong mga nakaraang araw, hindi nakadiretso ang elf na sinasakyan ng mga materyales. May karga kasi itong kalahating cubic ng buhangin. Merong 80 pieces na hollow blocks, merong 9 pieces na bakal. Bukod doon, meron pa itong 10 pirasong semento. Dahil nga hindi ito nakarating dito hanggang sa aming bakuran, sinikap na lang namin itong hakutin. Natapos na nga namin hakutin lahat ng hollow blocks, 80 pieces po yan. Ngayon naman, pinagpapalanuhan namin hakutin yung kalahating cubic na buhangin. May kalayuan din mula sa bakuran yung pinanggagalingan ng buhangin. Halos merong mahigit 1 kilometro ang layo. Pagkatapos samahan pa ng napakalambot na kalsada. Nandito kasi kami sa gitnang bukid kaya sobrang hirap din talaga pagmaneho ng kolong-kolong or tricycle. Pero dahil sa tiyaga, ayan, nakahakot na kami ng isa. Pagkatapos nakabalik pa kami. Salamat nga pala sa pinsan ko dahil siya lang naging katuwang ko sa paghahakot na yan. Dalawa lang naman kasi ang pwedeng maghakot, di kasi kami pwedeng magtatlo dyan dahil sobrang lambot din ng daanan. Si Papa kasi may nasikaso ding ibang bagay pero tukol din naman sa mga materyales. Noong mga panahon na yan, hinakot na ni Papa at pinasan yung 10 piraso na bakal. Meron tong 9mm tapos meron ding 10mm. Yung mga pamilyar na salita, kumbaga, yung 9 sa G's na sukat ng bakal. Nakakatatlong balik na kami ng nahahakot na buhangin. Talagang tiyagaan lang at kailangan lang bigyan din ng sipag dahil sa sobrang layo din. Mas mahirap kung bubuhatin namin to ng sako-sako. Yun lang din kasi ang naiisip namin paraan para mas mapabilis yung paghahakot. Dahil tulad niyan, umidilim na rin ang kalangitan. Saka nakakaramdam na rin kami ng pagod ng mga oras na yan. Pero syempre kung meron tayong gustong maabot sa buhay, kailangan talaga nating magsipag. Sa una lang kasi ang hirap pagdating niyan at tayo na natin ang kulungan ng ating mga lagang baboy, ay makikita na lang natin sila na nag-e-enjoy at ligtas sila sa kanilang kulungan. Yan nga ay ang huling hakot namin dahil pagpatak niyan ay alas 12 na, oras na din ang tanghalian. Pagkatapos na naman ng halian, si Papa naman halo na siya ng semento. Semento at buhangin. Ginamitan namin siya ng 7 paldi ng buhangin tapos isang supot ng semento. Pagkatapos ay nagputol na rin siya ng bakal. Si Insan sana ang magpuputol ng mga bakal na yan. Subalit hindi pala sanay gumamit ng grinder yung pinsan ko, kaya naman si Papa na nag-volunteer na magputol. Ako ang nagsusukat ng mga gagamiting bakal para mas mabilis dahil ako din naman ang nakakaintindi kung anong itsura ng mangyayari sa kulungan. Pagkatapos kapag putol-putulin ni Papa yung mga bakal, tinayo na namin unti-unti. Meron na kami na ibaba dyan na dowel or yung magiging puting, tinayo na namin at tinalian ko na lang din yan ng alambre. Dahil sa sobrang lakas din ng ulan na lumipas, sobrang lambot na din ng lupa, kaya sobrang pahirapan. Tinatansya ko na nga lang din yung mangyayari dyan dahil talagang ang hirap gumalaw. Ang hirap talaga mag-asinta dahil sa sobrang putik. Bukod doon, mayroon pang halo ng pabugso-bugsong ambon at ulan. Ginagamitan pa namin yan ng tanse, kunwari pantay, pero ang katotohanan yan, di talaga pumantay yan. Di siya sumunod sa pinaka naayon na taas dahil nagka-problema kami sa poste. Pero ganun pa man, hindi naman kailangan ng perfect dahil hindi naman tayo perfecto. Ang mahalaga lang maging matibay ito at mas mailigtas or mai-safety ang lahat ng ating mga alaga pagdating ng tag-ulan. Pagdating ng bagyo, lalo na ngayong panahon nito, natapat na lang ang tag-ulan. Dahil sa pagod, nag-decide na rin kaming mag-merienda. Tinapay at kape lang. Pagkalipas ito, busog naman na kami. Balik trabaho na naman. Tulong-tulong kaming tatlo upang maiasinta at maitayo na yung kulungan para may maumpisa na din kami. Dahil din sa tagal ng paghahakot ng mga materyales,
Inaabot na din talaga kami ng hapon para mapag-umpisa mag-asinta. Buti na nga lang marunong kami ni Papa parehas mag-asinta kaya pabilis din namin na iasinta ng magkabilang side. Bukod doon, meron din kasi unlimited na halo. Magaling kasi yung taga-halo namin. Hindi ko nga pala natapos videohan yan dahil nalobat na yung cellphone. Wala naman po ako magagawa kung hindi i-charge at pansamantalang putulin yung video. Yan na nga po pala yung mga baboy. Ang edad po ng mga oras po na yan ay 37 days old pa lang po or 38 days old. Yan, ganyan na po sila kalalaki lahat. Samahan niyo po sana kaming subaybayan ang kanilang paglaki. Simula nung napunta po sa amin at samahan niyo po sana kami sa journey namin sa pagbababoy. Kapag po nag-click to, magtutuloy-tuloy po kami sa pag-aalaga. Kasabay po ng pag-aalaga namin sa mga heritage chicken. Sana po nag-enjoy kayo sa ating maikling video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and click ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga video na i-upload namin. O doon para po makita nyo kung paano sila lumaki. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!